Magandang umaga po mga kapatid. Brother OG po, nandito na naman ako. Mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong umagang ito. Mga kapatid, pero bago tayo mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat Lord, maraming salamat po muli sa paggising mo sa amin lahat ng maayos at malakas na malakas ang katawan o Diyos. Salamat sa pagbigay mo ng pagkakataon sa aming lahat. Lord, salamat din sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan, at mapapag-aralan na naman ngayong araw na to, ngayong umagang ito, Father. Samahan mo po kami, gabayan at turuan, buksan ng aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Turuan mo rin po ako at gabayan samahan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Salamat, Father God, at inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Salamat, Lord, at Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, muli welcome po ulit sa aking channel. At dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click niyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Kahapon po sinare ko sa inyo ang chapter 48 na may pamagat na binasbasa ni Jacob sina Ephraim at Manases, ang anak ni Jose. Yun nga po, binasbasan niya. At yung kanyang kamay dapat sa itong kanan ay sa panganay at itong kaliwa sa bunso. Pero kinross niya po, no? At yun nga, at sinabi ni Jacob, hindi daw po yun ang panganay, at pinaliwanag niya at pinaliwanag din naman ni Jacob kung bakit niya yun ginawa, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 49 at may pamagat itong ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. So, mag-uumpisa na po tayo mga kapatid. Ulitin ko lang, chapter 49, verse 1. Pinahayag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa inyong hinaharap, no? Sasabihin daw niya, pinalapit niya ang kanyang mga anak. Ulitin ko lang, pinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Verse 2, kayo nga, sabi dito, kayo mga anak, magsilapit, sabi niya, sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin, sabi niya. Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Pinapahayag niya, mga kapatid. Mapusok ang loob. Sabi niya, baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito ay hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Sabi ni Jacob kay Ruben. Sabi pa dito, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Levi na magkapatid, sabi niya, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig, sabi ni Jacob. Sabi sa verse 6, sa usapan ninyo'y di ako kasali, sabi niya. Sa usapan ninyo'y di ako sasali sa inyong gawain, hindi babahagi, sabi niya. Kapag nagagalit agad, pumapatay. Lumpo, sabi niya, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Pati daw hayop, no, kung makatuwaan, nalulumpo, sabi niya. Ganon daw itong si Simeon at si Levi.
7, sabi niya, kayo susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na sabi dito, sa ugali ninyo na mapagmalabis, no? Mapaglabis tayo, mapagmalabis tayo, kayo'y susumpain. Kayo'y sabi dito, kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay sabi dito, pangangalatin, magsisikalat sila, sabi ni Jacob. Sabi sa verse 8, ikaw naman Judah ay pupurihin ninyong mga anak ng, sabi niya, ulitin ko lang, verse 8, ikaw naman Judah ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa liig ang iyong kaaway. Lahat, sabi niya, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Sabi niya ito kay Judah, ng mga kapatid. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Judah ay leong nahihimlay, walang mangangas lumapit sinuman, sabi niya. Sentrong sagisag ng lakas at kapangyarihan sa kanya'y kailan may hindi lilisan. So malakas itong si Judah, no? Yun ang pahayag niya sa kanyang mga anak. Mga bansa sa kanya ay magkakaloob, mga angkan sa kanyang sabi niya, mga angkan sa kanya ay maglilingkod, batang asno niya ay doon natatali. Sabi niya, sa puno ng ubas na tanging pinili, mga damit niya ay doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Mataya namumula dahilan sa alak, ngipi pumuputi sa inuming gatas. No? Malalalim itong mga sinasabi ni Jacob para sa kanyang mga anak, mga kapatid. Pero sinasabi niya ang bawat ugali o mangyayari dito sa kanyang mga anak. Sabi sa 13, mga kapatid, sa baybaying dagat doon ka sibulun, ang sasakyang dagat sa iyo'y kakanlong, ang iyong lupa'y aabot sa Sidon. 14, malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kulungan ka maglulumagak, sabi niya. Maglulumagak, dun siya pupunta sa kulungan. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpapailalim o nagpapaalipin na kahit mahirap. Gayon naman itong sinabi niya dito sa kanyang anak na si Isakar, mga kapatid. Sabi dito sa 16, si Dan, ito naman si Dan. Si Dan ay magiging isang pangunahing katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na mabagsik sa tabi ng daan, na handang tumuklaw sa kabayong daraanan upang maihulog iyong taong sakay. Gano'n naman itong si Dan. Sabi sa 18, sa pagliligtas mo, O Diyos, ako'y maghihintay. Sabi niya, haharangin sigad ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Sabi niya, gano'n naman tong si Dan. Ano man ang humarang, lalabanan niya at siguradong magtatakbuhan ang mga kalaban. Yun naman ang ugali ni Dan. Sabi sa 20, mga kapatid, ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balitay maganda. Yan naman ang kay Neftali. Ito naman ang kay Jose. Si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal. Nakatanim siya paakyat sa pader ang pagtubo niya. Paangat siya, mga kapatid. Etong si Jose. Sabi pa dito sa 23, mga ngaso ang nagpapahirap. Hahabol siya ng palasot sibat. No? Sa 23 ito, mga kapatid. Mga ngaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibat. Sa 24, subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas, ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob,
pastol ng Israel, matibay na muog. Sabi niya. Sabi sa 25, Diyos ng iyong amay, siya nga sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa iyo. Sabi niya, ang makapangyarihan Diyos ang magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupay, bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay, pagpapalain din kaya't babasbasan. No? Lahat pagpapalain sa kanya. Mga kapatid, dadami. Kasi yung bahay bata, mga nganak yun ng mga nganak, dadami ang kanilang mga lahi, lalo na itong kay Jose. Pati mga, sabi dito, pati mga burol, magkakamit, aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit, ni Hoseng nawalay sa mga kapatid. Sabi sa 27, tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Sabi niya, kung gabi, ang huli pinaghahatian, ito ang 12 anak ni Israel at gayon sila'y binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. So lahat na itong 12 anak ni Jacob ay kanyang binasbasan na, mga kapatid. Isa-isa niya sinabi ang ugali, kung anong meron ito, kung anong taglay niya itong mga kanyang mga anak, mga kapatid. At ito nga sinabi nga dito, at isa-isa niyang binasbasan ang kanyang mga anak. Sa 29, mga kapatid, may pamagat itong namatay at inilibing si Jacob. Verse 29, pagkatapos sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang sa yungib sa bukid ng Efron sa Nahiteo. No, doon daw sa Efron na Hiteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela, sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, sabi niya. Pati ang kanyang asawang si Sarah, doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin inilibing si Leah. So nandun ang kanyang mga lahi. Ang bukid ay yungib na iyon, sabi niya, bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Hiteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay na. Amen. And amen. Yan po ang katapusan ng chapter 49. Pagkatapos masabi lahat ni Jacob, pagkatapos niyang basbasan ang kanyang mga anak, at sinabi niya kung saan siya ililibing, at sinabi niya kung sino-sino ang mga nakalibing doon. Pagkatapos, ang sabi nga dito, mga kapatid, sabi sa verse 33, matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay. Namatay na po dito si Jacob, ang ama ni Jose, at nung kanyang mga kapatid. Yun nga, ulitin ko lang sa 49, ang pamagat ay ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak. At dito naman sa verse 29, namatay at inilibing si Jacob. Makikita rin dito kung ano-ano kanilang mga ugali. No, makikita nyo, narinig natin, mga kapatid, sinabi niya yung bawat ugali, merong hindi magandang ugali, at ito'y mapaparusahan. Sinabi niya, sinabi rin niya yung mga malalakas, kung anong mga gagawin. Tapos yung tungkol kay Jose, pataas daw to, aangat ng aangat. Pati ang lahi nito ni Jose ay dadami. Sinabi rin niya ang tungkol sa kanyang bunso, mga kapatid. Sinabi rin niya rito ang pagpapala na gagawin ng sa mga anak niya, yung pagpapala, kung ano-ano yung mga gagawin ng ating Diyos, no, yung mga gagabayan talaga ng ating Diyos. Meron pa nga sinabi na makukulong, no, sa kulungan, sabi niya, mapupunta. Pero karamihan nga, sinabi niya na magiging maayos naman, lalong-lalo na itong si Jose. So kanila, iba-iba ang ugali ng bawat tao. Iba-iba, kahit tayo magkakapatid, magkakamag-anak, iba-iba talaga ang ating mga ugali, iba-iba yung ating mga ginagawa, no? Pero sa akin lang, mga kapatid, ngayon na tayo malapit na sa ating Diyos, tayo lumalapit, humihingi ng tawad, nagmamahalan, nagpapatawad, nagpapakumbaba,
Nawa hilingin din natin ang bawat buhay natin, ang bawat buhay ng ating mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya ay maging maayos, masaya at tagumpay. Laging samahan nawa tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat gabayan, proteksyonan. Di ba mga kapatid, ganun nawa ang ating gawin. At yung binibigay ng ating Diyos sa atin na armor niya, yung armor of God, nawa yan ay ating suotin araw-araw saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin upang tayo maging protektado. At yung sandata na binibigay ng ating Diyos sa atin, yung sandata na kanyang salita, yan ang gamitin natin sa lahat ng klaseng pagsubok, yung kanyang mga pangako, yan ang ating sandata. Kung meron man na nalulungkot, namumroblema, ang sandata natin, ang ibibigay natin dyan, ay yung kanyang salita, yung salita ng ating Diyos. Yan ang ating daladala. Araw-araw, oras-oras, dalhin natin yan. Kahit tayo matutulog, dalhin natin yan. Hanggang sa paggising natin, ano man ang ating gagawin, dala natin ang armor of God at ang sandata na salita na ating Diyos. Amen and amen. Mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Ipapanalangin natin ang ating bansa, ang buong mundo, ang mga presidente, ang mga kapatid natin sa pananampalataya, ang ating mga mahal sa buhay, at ang lahat ng tao, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Ihanda natin ang ating puso sa paglapit muli dahil kakausapin natin ang ating Diyos. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming mga narinig, nabasa at napag-aralang iyong mga salita. Salamat Lord dahil ikaw po ang may kaloob nito. Thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit o God. Salamat po sa iyo Lord. Lagi mo kami nga binibigyan ng lakas ng loob, sipag at talino upang mag-aral, mag-share, maghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat din sa aming mga bishop and pastor, leaders, Lord, na naglilingkod sa inyo, O Father God. Salamat po sa akin, Lord, na kahit sa simpleng paraan lamang, ako'y nakakapaghayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat po sa aking mga kapatid na nandyan, sa aking mga mahal sa buhay na nandyan, na handang makinig ng iyong mga salita, ng aking mga sharing, Father God. Ikaw din, Lord, ang humihipo sa amin upang magsama-sama, makinig, mag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Kaya nagpapasalamat ako, Lord, sa inyo po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat sa aking mga kapatid na laging nandyan, handang makinig, handang sumuporta sa mga salita niyo, O Diyos. Thank you, Lord. Lord, pinapanalangin din namin ang bawat presidente ng aming bansa. Samahan niyo rin po sila, proteksyonan, pagtagumpayin sa inyong pangalan, O God. Samahan niyo po sila upang silang lahat ay magtagumpay. Maging maayos ang kanilang pamamahala kasama ng kanilang mga mahal sa buhay at kasama sa kanilang pamamahala yung mga kasamahan nila doon, Lord. Lahat, Lord, lahat ng kasama nila sa pamahalaan. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Israel, kundi ang buong daigdig, ang bawat bansa. Lord, pagtagumpayin niyo po sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Proteksyonan mo po ang bawat bansa. Linisin muli, Lord. Gawing maayos muli ang aming pamumuhay. Tanggalin niyo na ang virus na meron ng bawat bansa in Jesus' name upang kami makapamuhay uli ng mas maayos, mas masaya, mas maunlad at mas tagumpay, O Diyos. Ang lahat ng may karamdaman, muli mong pagalingin. Ang lahat ng nagugutom, paligad, muli mong pakainin, O Diyos. Blessings after blessings ang ipagkaloob mo sa lahat ng tao, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa lahat ng tao. Lalo-lalo na sa lahat ng taong totoong nagbalik loob sa iyo. Nagsisi sa lahat ng kasalanan. Sumunod sa iyo, Lord. Gumawa ng kabutihan. Nagmahal, nagpatawad, at nagpakumbaba. Salamat, Lord, dahil ikaw ang may kaloob ng yan, Lord. Inaayos mo ang bawat buhay namin, ang aming puso at ang aming isipan. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, inaangkin na namin ang katagumpayang ito, ang mga gawain ng mga bishop and pastors and leaders. Inaangkin na namin na magtatagumpay ang bawat bansa in Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Dahil sasamahan mo kami. Hindi mo kami iiwanan, O God, ang iyong mga pangako, ang aming daladala, ang iyong pagmamahal, ang aming sandalan, O Diyos. Muli, Lord,
at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ay laging nakikinig sa atin. Handang pumoprotekta sa atin lahat. Handang gumabay. Magbiyaya sa atin lahat, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Mahal po tayo ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo, mga kapatid, sa inyong suporta. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.